Anak ka ng demonyo kaya, yan lang ang bagay sa'yo. Luhod. Sumpa, lumuhod ka. Ang pagkamatay ng aking ama. Wala akong kinalaman doon. Walang kinalaman? Dumadaloy sa mga ugat mo ang dugo ng demonyo. Kasuklam-suklam. Kailanman ay hindi ako nagsilang ng anak ng demonyong mandirigma. Lumayas ka. Paano magkakaroon ng ganitong sumpa na anak sa aming angkan ng Wen? Ilabas niyo siya rito. Kainin mo yan. Parang aso mong ubusin. Ano ito? Huwag kang makunwari. Umiyak ka diyan at humingi ng tawad. Seryoso ba siyang kinakain yun? Ito ang ipinapakain nyo sa aso araw-araw. Anak ng demonyo nga, pati utak siya na. Ano kayang lasa ng pagkain ng mahiwagang aso? Masarap pala ang pagkain ng mahiwagang aso. Ayaw sa akin ng aking ina. Itinakwil ako ng angkan ng Wen. Anak ng... Kinakain niya talaga. Malinis ba yang pinaglalagyan mo? Wala namang hinalong lason na damo ng bangkay? Nasisiraan na ba siya ng bite? Kaninang umaga lang ginawa yan. Kahapon pa yung karne. Bago naman ang pinaglalagyan. Anong magiging problema? Mayroon pa ba? 3 araw na akong walang kain. Hoy, inaadik mo na yan ah. Kayang durugin ng isang suntok niya ang pader na lupa. Isang hampas lang noon. 3 araw akong walang malay. Kahit gaano pa kayo kataray. Wala iyan sa tapang ng lalaking nahulog sa bangin ng mga demonyo. Ang tatangan nyo naman. Bakit hindi nyo nalang ibigay sa kanya yung mga ayaw nyong kainin? Ayaw na ayaw ko ng mahiwagang sili. Itong hipon, sobrang lansa. Hindi ko kayang amoy. Nakakapagod magbalat ng alimango. Itong baboy na to, sobrang taba, ikamamatay mo sa umay. Hindi. Hindi ito tira. Ito ang paraiso. Sigurado ka bang para sa akin talaga ang lahat ng ito? Sirain na nga ang ulo, isa palang tanga. Kuya Ye, ganun ba talaga kasarap ang pagkain ng mahiwagang aso? Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo rin, no? Huwag kang tatayo hanggat di mo naubos yan, narinig mo. Ang alpa ko. Ang alon ng ulap ko. Palabasin niyo ako. Gusto ko nang bumalik sa angkan ng Wen. Anong pangalan niya? Ilagay na sa talaan ng kapalaran, mahirap nang baguhin pa sa susunod. Walang hiyang bata. Mana sa nanay niya ang pagiging walang hiya. Bibigyan pa ba ng magandang pangalan yan? Chunyanan. Yan, ibig sabihin ay alalahanin. An, ibig sabihin ay kapayapaan.
Niyanan. Ina, kunin mo ang mga mahiwagang bato at tumakas ka na. Niloko mo ako. Ikaw ang anak ng halimaw na yon. Iyak na niloloko mo lang ako. Saan kayo tatakbo? Gapusin sila pabalik. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, sana nakatakas na ako. Niyanan, dalhin mo na si Ina palayo. Sige na. Kayong ang kanitsu, mga demonyo kayong lahat. Pakiusap, palayain niyo na si Ina. Pumunta ka sa sekta ng pakilala. Pambihira ang buto mo, hindi dapat masayang ang galing mo. Si Ina ay isang dinukot na prinsesa ng isang mahiwagang angkan. At ako ang sumpa na anak ng isang demonyong mandirigma. Hahaha. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya anak. Ilayo niyo siya sa akin. Ang angkan ng Wen ay walang ganiyang sumpa na anak. At sinong demonyong mandirigma para isiping pwede siyang magkaroon ng anumang koneksyon sa angkan ng Wen? Lumayas. Walang puwang para sa'yo sa pintuan ng Wen. Nasa loob pa si Ina. Hindi ako pwedeng umalis. Gutom na ako, pahingi ng lugaw. Anak, huwag mo kaming sisihin. Maging ang iyong ina. Sino bang may sabing magkaroon ka ng ganoong ama? Susuportahan ka ng Wen para makapasok sa isang disenteng mahiwagang angkan. Ibibigay namin ang pinakamahusay na kagamitan sa pagpapalakas. Pero bukod dito, nasa sayo na ang lahat. Naiintindihan ko. Ako ang anak ng demonyong yon. Isang mansa na hindi na kailanman mahuhugasan. Bakit walang kahit isang espiritu na bato? Anak siya ng pinuno ng demonyo. Balita ko'y may malaki kang pinanggalingan, anak ng demonyo. Ngayon, nabubusog na ako. At ganito pa kasarap ang pagkain. Kontento na ako. Napakasarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit. Kakaiba. Bakit ngayon wala man lang nanggugulo sa akin? Anong tinitingin-tingin mo? Buksan mo sa pahina 28. Huwag kang nakatulala. Sa pagsusulit na ito, ikaw ang pabigat sa klase. Saka pa lang kita sisingilin. Siguradong may ibinabalak ito. Yan si Kinziyu, ang disiplinang ete ng klase A. Mahigpit siya sa average na antas ng klase. Kaya naman talaga noon na lang ang tingin niya sa sumpa na anak na yun. Ayaw niya lang itong maging pabigat sa average. Sa pagsusulit na ito, pagtuunan ang kabanata 32 ng Manual ng Puso. Itaas ang pulsuhan at gabayan ang hininga. Isaulo ninyo ito.
Bukas, susubukan ko kayo. 8. Ganyan ba talaga kaganda ang boses mo? Kung hindi ka pa mag-aaral ng mabuti, sisingilin talaga kita. Tingnan mo, 38 puntos lang ang nakuha mo sa pagsusulit na ito. Hindi ko hahayaang masayang ang pagsisikap ni ate para sa akin. Sa buwan ng pagsusulit na ito, hindi ako magiging pabigat. Punong disipulo, pwede bang gawaing bahay kapalit ng espiritu na bato? Gawaing bahay? Ang sekta ng Azure Cloud ay marangal na mahiwagang angkan mula sa mataas na kaharian. Ang mga panlabas na disipulo ay hindi maaaring gumawa ng gawaing bahay. Hindi ba't ipinadala ka ng angkan ng Wen? Bakit kulang ka sa espiritu na bato? Pinuno ng mga nakatatanda. Wen bihag ng demonyo, nagkaanak. Walang katulong sa sekta namin. Umuwi ka na, dali. Ano bang problema ng panlabas na sangay? Kung sino-sino na lang tinatangga. Sanay na ako sa mga ganyang salita. Manhid na ako. Kayong lahat, puro pag-ayuno at pagdidieta ang hilig. Inuming sabaw lang, eto pagkain. Yung pinsan ko, iyak magdamag kung tumaba lang ng kaunti. Maraming salamat mga kuya. May sayad ka ba? Sinabing magpasalamat? Inaapi ka namin. Inaapi ka, naiintindihan mo? Sabing maging masungit ka. Kung hindi, paano kami magpapaliwanag kay Kuya Wenchen? Kami, yung masasamang disipulo na ng aapi, kailangan masungit. Ganoon na lang ba ako kamuhin ng pinsan ko? Siguro, mahal na mahal niya lang si ina. Sobrang nasasaktan siya sa pinagdaanan nitong hirap. Basta't si ina ay nasa angkan ng Wen at maayos na napapagaling ang kanyang diwa. Wala nang ibang mahalaga. Huwag na kayong mahirapan. Huwag na kayong magdala ng pagkain. Salamat. Ayokong mapahamak sila dahil sa akin. Inaalagaan ako. Sobra na akong nagpapasalamat. Matatapos na ang pangunahing agimat. Baliw ka. 2 malamig na tubig. Sige, gamitin mo na.
3 beses sa loob, 20 buwan. Hindi po pwede. Isa lang akong hamak na disipulo ng panlabas na sangay. Hindi ako karapat-dapat gumamit nito. Paano kung malaman ni Elder Sung Kyu? Papaparusahan tayo ayon sa alituntunin ng angkan. Kung malaman man, sabihin mong ninakaw mo yan. Wala na akong pakialam. Kunin mo na. Masasayang lang kung hindi ko magamit ngayong buwan. Kung ayaw mo, itapon mo na lang sa ilog sa likod ng bundok. Buwan-buwan naman binibigay ang meal pass. Imposibleng may sobra. Kapag may nawalang isa, mababawasan siya ng isa sa susunod na buwan. Dahilan niya lang yun. Pag-aayuno para sa pagsasanay. Yan lang ang naisip kong paraan. So Anwan, hinga. Ibig sabihin, hindi ako walang ugat ng mahika, makapal lang talaga to. Basta matyaga lang akong linisin ito ng unti-unti. Nian-an. Itong peklat mo sa no. Kasalanan kung hindi kita naprotektahan. Nay, hindi naman masakit. Basta buhay pa ako at nakalilikha ng kahit kaunting kapangyarihan. Para akong sugatan at nasukol na lobo na hinding-hindi susuko. Babangon ako at babalik sa akin ng Wen balang araw. Para protektahan ang nalalabing mapayapang alaala ni Ina. Huwag kang kabahan. Ipinaliwanag ko na sa iyo lahat ng mali mong sagot dati. Nagawa ko. Nagawa ko. Ika-17. Hindi na ako ang huli. Ang batang ito ay maaari na maturuan. Maaari kang pumunta sa akin sa susunod na buwan. Makatanggap ng tunay na kopya ng Kinyon-ki Condensing Manual. Kapatid Yi, sa ika-17 lugar dapat pa rin tayo pumili sa kanya o hindi? Bully? Bakit hindi bully? Ako ay pupunta sa Kik, ang kanyang pinto ng kahoy ng ilang bises muli ngayon. Ang espiritual na kahon ng pagkain. Ipinapadala mo pa rin ito? Kung mangyaring ipagpalitan ito para sa isang seladon. Ang piraso ng kahoy na iyon ay talagang off-putting sa akin. Isa pang nagsisilbi na malinaw na stewardling Jisoo. Siya ay parang maputi bilang papel sa mga araw na ito. Anong hassle? Nyanan. Ang uri ng sakit na ito. Kinikilala ko ito. Ito ay ang demonikong binhi sa iyong dugo na nakakagulo sa buhay.
Ang panlabas na pagpapakita ng demonyo na dugo ay isang pagkakasala ng kapital na pinarusahan sa pamamagitan ng agarang pagpapatupad. Huwag panikuin ay retirado na maaga. Ako ang unang hakbang upang hanapin to. Ang usapin ng dugos. Hindi ko alamin ang ikalawang tao. Mataas na kababaihan. Bakit mo ako nakaligtas? Ang aking lola ng ina ay, sa mga araw na iyon, ang Deputy Patriarch ng Immortal Sect ng Wen Clan. Ang taon ng kanyang tiyahin ay nakuha, siya ay nagdadalamhati at nahulog na may sakit sa loob ng 3 taon. Sa kanyang kamatayan, kinuha niya ang aking kamay at sinabi, kung dapat mong makilala ang anak ni Lady Wen. Tandaan upang bantayan ang kanyang likod para sa kanya. Binanggit ni ina ang aking lola sa ina. Isang banayad na babae tulad ng mist. Ito ay naging alam ko pagkatapos ng lahat. Kaya ito ay naging alam ko. Huwag kang umiyak, pumapangit ka. Chunyanan. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na may sakit ka? Pinakamataas na uri ng pildoras ng espiritu. Snatch ko, sa silid ng mga pildoras ng tatay ko. Six na, kainin mo. Kuya, sobrang mahal naman ito. Mahal na ano? Ang dami niyan sa silid ng tatay ko. Isang dakot lang yan. Tama. Si Tatay Yi ay elder sa king yun. Sinong utos? Itong pugon na ito ay pinadala ni Senior Qin mula sa klase Jiazi. Sabi niya ang putla mo raw, kailangan mong magpalakas. Binabantayan niya ang Sword Tower ngayon, hindi siya makakapunta. Anong tinatanga-tanga mo diyan? Buksan mo yang bibig mo. Kuya, wag na po. Hindi mo nga kayang hawakan na maayos ang kusara dahil sa sakit mo. Kung ayaw mo, gigibayin ko ang pinto. Hindi na mainit ang sabaw. Kailanman sa buhay ko, walang nagsubo sa akin ng ganito. Pero ang subong ito may init pa rin. Buksan mo pa nga yang bibig mo, putya naman.
galing sa gurong nagtuturo. Kinuha ko para sa'yo. Sa susunod, pag bumagsak ka, lagot ka sa akin. CJ, Umuwi ka na sa bahay nyo. Huwag mong hayaang makita ka niya. Sage, umalis ka na. Bumalik ka sa sekta bago mag-ika-6 ng gabi araw-araw. Kapag nalate ka ng kahit 1 minuto, kakanselahin ko ang kwalifikasyon mo. Dahil lang sa isang babae. Itatakwil mo na pati sarili mong ama? Isusuko mo na ba ang lahat? itatabi ko ang sobra. Sa susunod na buwan, makakapagpadala na ako ng insenso ng kapayapaan kay ina. Hindi mapakali ang diwa ni ina. Takot na takot siya sa dilim ng gabi. Yung tanda ng pagkilala sa opisina ng punong matanda. Ikaw ang kumuha, di ba? Isuot mo yan sa baywang mo kapag namumulot ka ng halaman. Ang laso ng ulan ay pinakamalakas sa kanlurang bundok. Sa lagay mong yan ngayon, baka hindi kayanin ang katawan mo. Ang panangga sa lason ay para lang sa mga pangunahing disipulo. Bawat piraso nito, nagkakahalaga ng 5 dekalidad na bato ng espiritu. Senior na babae, hindi ko po ito matatanggap. Sobra pong mahalaga nito. Hinihila mo pababa ang marka ng ating Class A. Wala pang oras maningil pero hindi kita hahayaang mamatay. Senior na babae. Sa susunod na pagsusulit, ipinapangako kong hindi kita bibigyan. Wala akong inaasahan. Huwag mo lang bigwin ang sarili. Kahit napakaliit na ng kahon, wala akong kayang itapon kahit isa. Ika-17 sa Class A. Chunyan An. Mukhang hindi naman mabagal ang pag-unlad ng batang yon ng pinuno ng angkan. Sabihan mo si Chen na bantayan siyang mabuti. Kapag nagising ang dugong yon, pati ina niya hindi na makakatulong. Kapag pinigilan ang dugong demonyo, lalo itong nagwawala. Naubos na ang pulbos na pampakalma. Alam ko na. Sa gabi ng pulang buwan kapag nagulo ang ugat ng mahika. Diyan pinakamalakas magwala ang dugo mo. Selyo ng kaluluwa. Iniwan ito ng lola ko sa nanay ko bago siya mamatay. Iniwan naman ito ng aking ina sa akin. Sadyang panakot sa masamang demonyo. Shy Jai. Itong Pildoras. Sa tuwing sasapit ang gabi ng pulang buwan, uminom ka ng isa. Sapat na ang 8 piraso para makaabot ka sa pagpapatibay ng pundasyon. Pagdating mo sa pagpapatibay ng pundasyon, kusang susuko ang dugo ng demonyo.
Kakaiba't malalim, hayag ang mga marka ng dugo ng demonyo. Patay. Punyeta! Hindi kaya ang matatandang halimaw na yon sa angkan ng Wen ang may ginawang karumal-dumal na paraan laban sa'yo? Anak ng demonyo ang nasa dugo niya. Ano kung anak ng demonyo? Yung libro sa silid, ang pinagmulan ng dugong demonyo. 5 anyos pa lang ako, ubos ko ng binasa. Pigilan mo lang, wala na yan. Balutin mong mabuti, huwag ipakita ang itim na marka kahit kanino. Sheik Sayong. Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Na sinabi kong hindi ka anak ng demonyo, hindi. Sino may tapang na magsalita ng laban sa'yo? Bibaliin ko ang hita ng sinumang yan. Nyanan, inumin mo to. Pag naubos mo yan, gagaling ka na. Sabi ng aking ina, anumang sakit ay kayang gamutin ng sabaw ng luya. Mainit na naman. Nyanan, huwag kang magpapalaming. Sabi ni Kuya Ye, kapag hinayaan kitang magkasakit, talagang susunugin niya ako. Sa taglamig sa kampo ng mga demonyong mandirigma. Nakayapak akong tumuntong sa mayelong batis para kumuha ng ugat ng niebe. Pero ang kabakong ito sa dibdib ay mas malamig pa sa hangin sa labas ng bundok. Iina, nakikilala mo pa ba ako? Nasa karway siya. Mahimbing tulog, pero malinaw na isip. Bigay iyan ng iyong lolo. Naroon ang pamana ng pamilyang Wen, isang anting-anting para sa ugat ng mahika. Itahi sa damit, pampakalma ng dugo. Minsan ang sinabi ng lolo mo. Walang lugar sa angkan ng Wen ang isang sumpa na anak na tulad niya. Pumasok ka sa karwahe at tingnan mo siya. Ina, Nian An, hindi ka naprotektahan ng iyong ina. hindi ito masakit, ina. Anak ko. Ang yan ay nangangahulugang pananabik. At ang an ay kapayapaan. Sabaw ng ginseng at bato. Isang tasa kada umaga bago sumikat ang araw. Ako ang magbabantay sa kanya para sa iyo.
Anong tinitingin-tingin mo? Hoy, guwardiya lang ako dito. Hangal na pumasok sa bulwagan. Puputulin ko ang ulo niya. Nyan-an, huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, gusto ko na ring umiyak. Anong iyak-iyak diyan? Wala akong pasensya sa mga nagdadrama. Sabi ko na nga ba magiging okay ka rin. Bumalik ka na. Napakarami mong hirap na dinana sa labas ng mundong ito. Lola, nakikita niyo po ba ito? Mainit pa ang lahat ay galing kay Wen. Ina, nakauwi na ako. Matapos humigop ng malinis na enerhiya sa loob ng kalahating buwan, kusa itong umabot sa ika-9 na siklo. Kapag perpekto na ang ika-9 na antas, makakasali na sa susunod na pagsubok.
Lalakas ako, pangako yan. Pinsan. Ano to? Ang King Shuang ng pamilya Wen. Ang espadang ginamit ni Lolo noong kabataan niya. At 27 pulgada, ang talim ay yari sa di mabasag na bakal. Pinatigas ang talim sa katas ng lotos ng pusong dugo. Pinakamabisa laban sa mahiwagang kapangyarihan ng mga demonyo. Pinsan, hindi ko po ito kayang tanggapin. Kunin mo. Sabi ni Lolo. Ang espada ng pamilya Wen. Ay dapat lamang mapunta sa mga anak ng pamilya Wen. Anak ng pamilya Wen. Sa darating na pagsubok para sa pagiging anak ng disipulo, kailangan mong pumasa. Hindi mapayapa ang King Yun-sek ngayon. Sa hanay ng mga pangkaraniwang disipulo, walang makakapagprotekta sa iyo. Kahit pa sila Qin Ziyu o Jiang Yi, ay hindi ka kayang ipagtanggol. Basahin mo ito mag-isa, at pagkatapos ay sunugin. Apusin mo sa loob ng 3 araw. Ang talaan ng paglilinis ng sekta. Bawat salita sa sulat ay parang patalim. Ang pangalawang pinuno na si Peyan, 30 taon na ang nakalilipas. Nakipaglaban sa ama ko, ang demonyong mandirigma, sa lambak. Natalo siya at naputulan ng isang braso. Kalahating buwan pa lang nang malaman niya ang pinagmulan ko. Lihim na siyang nagsumite ng King Menze, reklamong pangangkan. Ginamit na ni Lolo ang dati niyang impluensya para pigilan ang reklamo sa loob ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, tiyak na magdedesisyon na ang kapulungan ng mga nakatatanda. Kung makakapasa ka sa pagsubok bilang ganap na disipulo, magkakaroon ng sapat na dahilan ang angkan ng Wen para protektahan ka. 3 araw. Pero ang susunod na pagsubok para maging ganap na disipulo ay 21 araw pa. Hindi ako pwedeng mamatay. Magkukulong ako para magsanay nakatatanda. May isang kuweba sa likod ng bundok, ang Jingchen Cave. Doon ka magsanay, kung gusto mong magkulong. Araw-araw, pagsikat ng araw, magpapadala ako ng 2 pagkain sa may pasukan. Ako. Maraming salamat po, nakatatanda.
Chunyan-an. Anong pinagagagawa mo diyan? Nagtatagot nagpapaka-ermitanyo? Isusumite ka na ng kapulungan ng mga nakatatanda para hatulan sa publiko. Ang ama mong si Tzu Chen. 30 taon na ang nakararaan, sa lambak ng 1,000 anyo, pinatay niya ang 123 na panlabas na disipulo natin, at pinutol ang braso ko, at sinira ang kalahati ng aking ugat ng mahika. Hindi pa tapos ang usaping ito. Ngayong araw, ipapasa ko na ang aking reklamo. Ayon sa ika-72 na batas ng mga ninuno, ang anak ng demonyo na pumasok sa angkan ay dapat patayin kaagad. Peiyan, putang ina mo. Jiangye. Ako mismong matanda ay yumuyuko sa harap ng mga alituntunin ng mga ninuno. Panlabas na disipulo, lumabag ka? Nyanan, dahil nandito ka na, asikasuhin mo na ang sarili mo. Ang disipulong ito ay walang anumang pagtatanggol sa sarili. Narinig mo yon? Ang sumpa na anak mismo ang umamin. Wala akong pagtatanggol. Ang mga kasalanan ng aking ama. Ang 123 na buhay na nawala. Ang braso ng pangalawang pinuno. At ang kalahati ng kanyang ugat ng mahika. Tinatanggap ko, babayaran ang utang. Ito ang Wen Qingshuang. Isang talim na hinasa sa dugo ng lotos ng puso. Ito ang pinakamabisa laban sa lakas ng demonyo. Gamitin ko ito para sa kapangyarihan. Nyanan, nababaliw ka na ba? Zhao Pang, pakidampot ang mangkok ng sopas na yon para sa akin. Kapag lumamig na yan, hindi na masarap inumin. Niyanan, kuwawas akin mo ang iyong ubod ng kapangyarihan. Wala ka nang matitirang kapangyarihan sa buhay mong ito. Kung walang kapangyarihan, di mo sila mapoprotektahan. Senior na babae. Ang hindi na kayang protektahan ni Nyanan ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Wala na itong silbi sa akin ngayong wasak na ang aking ubod ng kapangyarihan. Iniiwan ko ito, sisirain nito ang kakayahan. Baylo, mangyaring ilabas siya. Binibining bay, batid mo bang ang isang pagyukod na ito ay nangangahulugan? Napapasanin mo ang bigat ng pangangalaga sa isang anak ng demonyo. Ako din, kung gusto niyong patayin, patayin niyo na. Piyan, akong si Wen Chong. Ngayon din ay papanig sa kanila. Nasa kanya ang Qingshuang ng Angkan Wen. Poprotektahan siya ng Angkan Wen. Itong isang buhay na ito. Kalahati kong ugat, 30 taon kong pinagsisihan. Pero akong matandang ito ngayon. Di na makakabawi. Di na kailangan sirain. Kailangan mong gawin ang isang bagay para sa iyong ama. Sa araw ng iyong kahusayan sa paghinga, pumunta ka sa lambak ng 1,000 anyo at kunin mo ang mga labi ng 123 katao upang mayuwi sa angkan. Nyanan, tinatanggap ko ang utos.
Umuwi na tayo, Nyanan. Sunyanan, punyeta ka. Ngayon halos mamatay ako sa takot dahil sa'yo. Sinisira mo sarili mo, mamatay ka na. Kuya, tigilan mo na. Si Nyanan ngayon ay isang bayani. Ang paggalit ko ay pag-aalala. Nyanan, bumalik ka na sa sekta. Senior na bay, hindi ba nag-iwan ka ng pangdepensang mahika? Inay, Huwag kang gagalaw. May enerhiya ng demonyo sa paligid ng higaan. Ito ang tatak ng palad ng dugong kamay na Wookiee. Mga labi ng labanan sa lambak ng libong anyo 30 taon na ang nakalipas. Mga putangin ng dating kampon ng angkan ni Tsuchen. Hindi sila basta pumasok ng sapilitan. May nagpapasok sa kanila. Senior, ako na lang mag-isa ang pupunta, kuya ni Anan. Kalokohan, mag-isa kang pupunta? Pagpapakamatay yan. Ang gusto ni Wookiee ay ang pinagmulan ng dugong demonyo sa aking dugo. Ako lang mag-isa. Hindi siya makakapag-isip ng malinaw. Agad niyang sasaktan si inay. Kung may isasama ako. Noong mga sandaling iyon, nawala na si ina. Tama ang sinabi niya. Pero hindi ka pwedeng mag-isa, tandaan mo. Agimat ng pagsubaybay. Huling agimat ng aking ina. Saan ka man pumunta, hahanapin ka namin. Ang espada ko'y magaan, itago mo sa iyong manggas, walang makakapansin ni Anan. Bumalik ka rito ng buhay. Nyanan, dalhin mo ito. Laman niyan ay matamis na sabaw mula kay Tiyo ng bundok. Inihanda ito ni Senior Kin. Kainin mo kapag nagutom ka. Pinaghintay ako ni Lolo. Mag-isa kang bababa. Pinsan, Huwag mo akong pigilan sumama. Kung sasama ako, babanat agad si Wookiee. May ipinadala si Lolo para sa'yo. Kampana ng Wen, 3 bises patunugin. Pero 1 bises mo lang magagamit. Madudurog ang kampana pagkatapos. Kaya, Nyanan, dapat yakin mong tama ang iyong pagkakataon sa pagpapatunog nito. Nyanan, bumalik ka rito ng buhay. Altar ng ninuno ay naghihintay. pinsan, babalik si Anan. Pangako. Dumating na ang munting halimaw. Mas maaga ng kalahating oras kaysa sa inaasahan ko. Nasaan ang aking ina? Tigil, ilabas mo muna ang pinagmulan ng dugong demonyo na nasa iyong mga ugat. Hahaha, sayang lang sa'yo ang napakahalagang kayamanang ito. Kapag inilabas mo ang pinagmulan, palalayain ko siya. Niloloko mo ako. Wala pang nabuhay na pinalaya ng mga dating tauhan ng lalaking iyon. Gamitin ito ng 1 beses. Kampanay susuko ang dilim. Dugong demonyo sa ugat. Wala ka ng dahilan para patayin ako. Tungkol naman sa magiging balikwas nito. Sulit. Ginoong Wu. Nyanan ang bahala sa'yo.
Yan ang kampana ng pagpapatahimik. Hayop kang bata ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang pinagmulan. Narito na ako. Mamatay ka na. Nyanan, huwag kang mamatay. Nilagang asukal at luya. Dugong kamay na Wookie. Ang utang na dugo sa lambak ng libong anyo, 30 taon na ang nakalilipas. Ngayon, sisingilin ko, kasama na ang tubo. Miyanan, uwi na tayo. Ina. Nyanan, uwi na tayo. Buwisit ka, mainit pa ang sabaw, idilat mo yang mga mata mo. Ihatid ang batang amo sa templo ng mga ninuno ng Wen upang magbigay galang. Magbigay galang na kayo. Bayaan mo ito ng katawan mo ngayon. Narinig ng mga ninuno. Nyanan, lumabas ka na't lumalamig na ang sabaw. Sawang, hayang matapos muna ang pagbibigay galang.